Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hangos sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Isabela. Ang ating kwentong mapapakinggan sa araw na ito, ibinahagi ng binatang si Carlos, hindi tunay na pangalan. Ito ay karanasan niya, kasama ang lolo at ama. 20 anyos pa lamang si Lolo Andres nang ipagkaloob sa kanya ang mutya ng kidlat at medalyong Kristo. Ngunit nang umedad 90 anyos, ipinamana naman ito ang karunungan sa anak na si Tatay Isko. Ngunit hindi naman ito interesado sa gawain ng ama. At sinabing masyado pa itong bata para magkaroon ito. Nang maipanganak naman si Carlos, nang umedad 10 ang binata ay pinasa naman sa kanya ng ama ang tungkulin. 3 henerasyon na ang pinanggalingan ng mutya at medalyon. Isang karangalan para kay Carlos na napunta sa kanya ang pinakaiingatang gamit ng angkan. Iningatan itong mabuti ng binata. Palaging kasama si Lolo Andres para aralin ang mga lihim na karunungan. 15 anyos pa lamang si Carlos nang magsimulang aralin ito. Ngunit naging dalubhasa na ang binata sa pakikipaglaban at pagsambit ng iba't ibang orasyon sa edad na 20 anyos. Aba, napakagaling mo talaga po. Isang karangalan sa akin na turuan ka. At makitang dalubhasa ka na sa mga itinuro ko sa iyong taktika. Wika ni Lolo Andres. Magaling ka nga sa mga bagay na yan, anak. Pero sana, magaling ka rin sa eskwelahan. Mas kakailanganin mo yun sa buhay kaysa sa lihim na karunungan na yan. Sabat ni Tatay Isko. Ano bang problema mo, Isko? Nag-aaral naman na mabuti ang anak mo ah. Bakit kailangan mong ulit-ulitin? Hindi porket ayaw mo sa ginagawa ko. Hahadlagan mo na akong maturuan si Carlos. Tinagurian ng pamilya natin bilang Bertudes. Kaya hindi pwedeng walang magmana ng iniingatan ko. Tugon ni Lolo Andres. Nagsimula na namang mag-away ang magama. Kagad namang namagitan si Carlos sa dalawa. Lo, wag ka na po magalit kay tatay. Iniisip lang naman po niya ang kinabukasan ko eh. Tsaka tama lang naman po ang ginawa ni tatay. Para din naman po sa akin ang mga paalala niya eh. Wika ni Carlos. Tama nga ako, tay. Ayaw ko lang na magaya siya sa akin. Gusto ko naman ang tungkulin ko bilang tagapagtanggol ng baryo eh. Pero ipinasok po kaagad sa anak ko ang tangan dahil sa trauma ng pagkawala ng asawa ko. Pabalik-balik sa isipan ko na kaya kong iligtas ang iba. Samantalang ang sarili kong asawa, wala man lang akong nagawa. Mabigat para sa akin ang bagay na yun, tay. At hanggang ngayon, dala-dala ko yun at sinisisi ko ang sarili ko sa pagkawala ng nanay ni Carlos. Dahil lang dyan sa lecheng tungkulin ko sa ibang tao. Kaya sana tay, huwag mo na pong ipaalala sa akin ang mga nangyari nung nakaraan. Paulit-ulit lang bumabalik sa akin yung sakit tay. Dagdag ni Tatay Isko. Natahimik na lamang si Lolo Andres maging si Carlos. Ramdam nila ang sakit na dinadala nito. Saksi ang dalawa kung anong nangyari sa ama nang mawala ang asawa. Balik tanaw tayo sa nakaraan. 10 taong gulang pa lamang si Carlos nang mamatay ang ina.
Habang nasa kabilang baryo si Lolo Andres at Tatay Isko, bigla na lamang inatake ang tahan ng mga aswang na napatay nila ang kaanak. Dahil bata pa si Carlos na mga sandaling yun, wala man lamang itong nagawa para sa ina. Nang mapatay ito, itinira na lamang na buhay si Carlos upang iparating sa ama't lolo ang kanilang mensahe. Ang pangyayaring yon ang naging dahilan ni Carlos upang tanggapin ang alok ng ama na kunin ang mutya ng kidlat at medalyong Kristo. Hindi naging madali ang lahat para kay Carlos. Kailangang pagsabayin ang pag-aaral at pagsasanay ng lihim na karunungan. Pero habang tumatagal, mas lalong nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan ni Lolo Andres maging ni Tatay Isko. Matapos ang mga pangyayari, hinayaan na lamang na maglolo si Tatay Isko na gawin ang gusto. Lalo pat alam nilang hindi pa rin ito matanggap ang pagkawala ng asawa. Ngunit sa paglipas ng mga araw, habang mas tumatagal lalong gumugulo ang lahat, mas napapadalas ang paglalasing ni Tatay Isko. Hanggang sa isang araw, ginabi na sa pag-uwi si Tatay Isko. Mag-isa itong naglakad sa daan sa masukal na palayan nang bigla itong atakihin ng aswang. Nagulat pa si Tatay Isko sa pag-atake sa kanya ng aswang. Kaagad namang nakipaglaban ang ama at kahit nahihilo pa dahil sa kalasingan, matapang nitong nilabanan ang nilalang. Sinuntok niya sa tiyan ng aswang ng ubod ng lakas, na kaagad namang napasukan ng dugo. Nagpatuloy ang palitan nila ng pag-atake. Ngunit natutumba sa lupa si Tatay Isko sa sobrang kalasingan. Doon naman nakakuha ng tiyempo ang aswang. Sobrang dami ng sugat sa katawan ni Tatay Isko. Pero nagawa pa rin nitong mapatay ang aswang. Sa dami ng mga natamong pinsala, nagawa nitong makauwi sa kanila at labis ang pag-aalala ni Carlos nang makita ang ama sa labas ng pintuan. Duguan, walang malay at nakahandusay sa lupa. Lo, si tatay po sugatan. Tulungan mo po akong buhatin siya. Mukha pong inatake ng aswang eh. Sigaw ni Carlos. Dali-dali namang lumabas si Lolo Andres sa tahanan. At kahit may katandaan, tumulong pa din ito sa pagbuhat sa anak. Ipinasok nila ito sa loob ng tahanan at hiniga sa kama. Apo, dalian mo't kunin mo ang mga halamang gamot ko. Isasapal natin sa mga sugat ng tatay mo. Malalim yung mga natamo niyang sugat. Mabuti nga at nakauwi pa. Sigurado kung galing na naman to sa inuman. Wika ni Lolo Andres. Kaagad namang kumilos si Carlo at kinuha ang mga halamang gamot at iba pang gagamitin ng lolo sa panggagamot. Nang matapos si Lolo Andres, kinausap naman ng binata ang lolo ng masinsinan. Alo, pwede po bang wag niyo nang pagalitan si tatay? Kita naman pong nahihirapan siya eh. Intindihin na lang po natin at suportahan siya sa buhay. Para naman po maramdaman niya na may katuwang siya at nakakaintindi sa kanya. Kasi lo, kung patuloy pong papagalitan mo si tatay, hindi din po niya kayo papakinggan eh. Mas mabuti kung susuportahan na lang natin siya at papayuhan. Para naman mawala ang galit sa puso ni tatay. Mungkahi ni Carlos. Natahimik naman si Lolo Andres. Mukhang tama ka nga po. Mas kailangan tayo ng tatay mo ngayon. Hanggang ngayon nahihirapan pa rin siyang tanggapin ang mga nangyari sa nanay mo. Pero 15 taon na ang nakalilipas.
Bakit hindi niya pa rin magawang patawarin ang sarili niya? Tugon ni Lolo Andres. Wala naman po tayo magagawa dun, Lo eh. Ang kailangan po ni tatay ay pag-unawa. Sa tingin ko po, ginagawa yun ni tatay para ipakita sa iyo na nahihirapan din siya sa sitwasyon. Paano ba naman? Pinapaalala mo palagi kay tatay ang mga nangyayari sa tuwing pinapagalitan mo siya. Muling wika ng binata. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na pinagsabihan ni Lolo Andres ang anak. Minabuting kamustahin na lamang ito at iparamdam ang pagmamahal. Sa pagbabagong yon ni Lolo Andres, unti-unti ding nagbago si Tatay Isko hanggang sa naging bukas na ito sa pamilya. Isko, sigurado ka bang napatay mo yung aswang? Baka naman balikan ka nun. O kaya naman wala bang kasama? Dahil panigurado, hahanapin ka ng pamilya ng nakalaban mo. Tanong ni Lolo Andres. Hindi ko po alam kung may kasama ba siya o wala eh. Lasing po ako ng mga oras na yon. Sobrang nahihilo na talaga ako eh. Mabuti na nga lang po at napatay ko pa. Tugon ni Tatay Isko. Kung balikan man po tayo wala naman po tayong dapat ikatakot. Kaya naman natin silang labanan eh. Maliban na lang kung malakas silang uri ng mga aswang. Wika ni Carlos. Natahimik na lamang si Tatay Isko. Hindi na din ito matandaan ang itsura ng aswang. Ngunit isinawalang bahala na lamang ng mag-anak ang nangyari. Matapos ang ilang linggo ay wala namang sumugod na kahit anong nilalang sa tahanan. Kaya nakampante na ang kaanak. Hanggang sa isang araw, ipinatawag sa kabilang baryo si Lolo Andres. Merong handaan sa isa nitong kaibigan kaya naman kagad nagpunta ang matanda sa lugar. Naging masaya ang umpisa ng handaan. Natutuwa pa si Lolo Andres dahil nakita niya ang mga dating kaibigan. Nagiinuman ang mga ito. Hanggang sa isang bisita ang dumating. Napansin ni Lolo Andres na tila kakaiba ang bisita. Palinga-linga ito sa paligid. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla na lamang itong lumapit sa isang ulam. Inilapit ang muka at dinuraan ang pagkain. Dali-dali naman itong pinuntahan ni Lolo Andres. Kagad nag-usal ng orasyon ang matanda. At nakita ang nangyari doon sa ulam. Aba, langya talaga to ah. Balak pa ata na mangyanggaw ng mga bisita. Nasa na nga ba yung matandang yon? Wika ni Lolo Andres sa sarili. Kagad naman itong tinapon ng ulam. Naglakad-lakad si Lolo Andres at kinausap ang bawat bisita. Kung nakita ng mga ito yung matanda. Ngunit ni isa sa mga bisita ay walang nakakaalam. Nagpatuloy lang si Lolo Andres sa paglalakad. Hanggang sa nakita ang aswang sa labas ng tahanan ng kaibigan. Kaya naman kagad itong sinundan ni Lolo Andres. Bakilamero katanda. Malaki ang kasalanan sa akin ng pamilyang yan. Kaya dapat lang na magdusa sila. Wika ng lalaki. Kung makatanda ka sa akin, akala mo sobrang bata mo ah. Tsaka kaibigan ko ang may kaarawan. Kaya naman talagang pipigilan ko kayo. Wika ni Lolo Andres. Dali-dali namang umalis ang aswang. Hindi nito pinansin ang mga sinabi ng matanda. Kaya naman nainis si Lolo Andres at sinundan ito. Hanggang sa naabutan niya ang aswang sa gitna ng gubat.
Mabilis na hinarangan ang daanan nito. Ang kulit mo rin talaga, Tandano. Bakit palagi mo akong sinusundan? Hayaan mo na ako. At isa pa, hindi rin natupad ang plano ko. Dahil sa ginawa mong pagtapon ng ulam na nilagyan ko ng yanggaw. Muling wika ng aswang. Ano ba sa tingin mo? Papabayaan ko na lang basta-basta ka nilang aalis matapos yung ginawa mo. Tugon ni Lolo Andres. Dahil sa inis ng aswang, kaagad nitong inatake ang matanda at nasugatan si Lolo Andres. Kaya naman, nainis ito sa ginawa ng aswang. Mabilis na gumanti si Lolo Andres. Sinipa nito ang aswang at matapos mapatalsik, kaagad naman itong nilapitan ni Lolo Andres, kasabay ng malakas na pagsuntok. Ngunit nailaga naman yun ng nilalang. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa. Nagpalitan sila ng mga pag-atake. Hindi pa sumusuko ang isa sa mga ito dahil para bang ayaw nilang magpatalo sa isa't isa. Gayunpaman, may sariling taktika si Lolo Andres para matalo ang aswang. Isang mabilis na pag-atake ang ginawa ni Lolo Andres. Tinamaan sa muka ang aswang kaya naman tumalsik ang isa sa mga ngipin nito. Dito na nagalit ng tuluyan ang nilalang. Nagpalit ito ng anyo. Kitang-kita ni Lolo Andres ang pagbabago ng anyo ng aswang. Doon lamang napagtanto ng matanda na isa pala itong gabunan. Isa sa pinakamalakas na uri ng aswang. Hindi makapaniwala ang matanda na makakalaban niya ang isang gabunan. Dahil sa tagal ng nakikipaglaban sa mga aswang, ito pa lamang ang unang beses na nakaharap siya ng ganong uri ng nilalang. Hindi naging madali ang labanan dahil napakalakas ng gabunan. Ngunit hindi pumayag si Lolo Andres na matalo ng aswang. Iba't ibang orasyon na ang binabanggit at ibang taktika ang ginagawa ng matanda. Ngunit hindi pa rin niya natatalo ang nilalang. Sobrang tagal na naging labanan hanggang sa napatumba ni Lolo Andres ang aswang sa pamamagitan ng malakas na suntok kasabay ng orasyon. Pero ng mga oras na yon ay may hininga pa ang aswang. Kaya namang gamit ang punyal na may basbas ng engkanto, sinaksak ni Lolo Andres ang gabunan sa puso, na siyang dahilan ng agarang pagkawala ng buhay ng kalaban. Alam ni Lolo Andres na maaaring balikan siya ng pamilya nito. Kaya kagad namang sinunog niya ang katawan. Para walang makaalam at umalis ang matanda na para bang walang nangyari. Bumalik ito sa handaan. Nakipag-inuman at nakipagtawanan si Lolo Andres sa mga bisita ng kaibigan. Marami pang nagtanong kung saan pumunta ang matanda dahil matagal itong nawala. Pero nagpalusot na lamang si Lolo Andres. Naglakad-lakad lamang muna siya sa labas para magpatanggal ng tama ng alak. Nakumbinsi naman ito ang mga kainuman. Matapos ang kasiyahan, dali-dali nang umuwi ng tahanan si Lolo Andres. Ibinahagi sa apo maging sa anak ang mga nangyari. Buti napatay mo tayong gabunan. Di ba napakalakas na uri ng aswang na yun? Wika ni Tatay Isko. Hindi ko nga rin inaasahan eh. Siguro, hindi ko pa talaga oras. Kaya naman nakaligtas pa ako sa labanang yon. Pero alam niyo ba, nahirapan talaga ako matalo yung aswang na yon. Dahil bukod sa malakas napakabilis pa. Pero laking pasasalamat ko
dahil hindi ako pinabayaan ng mga gabay kong engkanto. Pagpapaliwanag ni Lolo Andres. Namangha naman ang apo nito. Napangiti na lamang dahil iniidolo ito ni Carlos. Naku Lolo, kung ako yun, baka hindi na ako nakauwi ng buhay dito sa atin. Wika ni Carlos. Habang nakikipaglaban nga ako sa gabunan na yon, nagdarasal na ako sa isipan ko na sana makaligtas pa ako at makauwi sa inyo. Sobrang kaba ang naramdaman ko ng mga oras na yon dahil napakalakas talaga ng kalaban. Tugon ni Lolo Andres. Ganyan din po yung pakiramdam ko nang umuwi ako ng sugatan dito sa bahay, tay. Halos tawagin ko na ata lahat ng santo sa isipan ko para lang makaligtas ako nung gabing yun. Pagsasalaysay ni Tatay Isko. Ako kaya, kailan ko mararanasan yung makipaglaban sa mga uri ng aswang na yan? Puro lang kasi panggagamot ang nagagawa ko eh. Mga pangkaraniwang sakit lang binibigay sa akin ni Lolo para gamutin. Sabat ni Carlos. Huwag mo nang pangarapin, anak. Panigurado, kakabahan ka kapag dumating ka na sa punto na kailangan mong labanan ng mga aswang. Tsaka hindi namin hahayaan na mapalabang ka nang wala kami. Lalo na't bata ka pa. Tugon ni Tatay Isko. Tama naman ang tatay mo, Carlos. Sa ngayon, magpalakas ka at magsanay. Dahil panigurado, darating din ang araw na lalabang ka. Dagdag ni Lolo Andres. Kailan kaya mangyayari yung bagay na yun? Nasasabik na po akong makalaban sa mga kagaya ng gabunan. Para naman magamit ko yung taktika na tinuro niyo sa akin. Para saan pa yung mga pinag-aralan ko? Kung hindi ko naman magagamit. Wika ni Carlos. Lahat ng bagay, apo, may oras na nakalaan. Maghintay lang tayo at mangyayari din ang ating inaasam. Hindi man sa ngayon, pero magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ayaw mo yon? Kapag dumating ang araw na makikipaglabang ka, sobrang husay mo na. Wika ni Lolo Andres. Napangiti naman ang binata sa mga sinabi ng lolo. Pagpatuloy mo lang ang nasimulan mo, anak. Palagi mong isapuso ang mga tinuro namin sa'yo. Dahil darating ang panahon, magagamit mo ang lahat ng yan para ipagtanggol ang sarili mo laban sa mga masasamang loob. At syempre, gamitin mo yan sa kabutihan at pagtulong sa kapwa. Dahil kailanman hindi mananaig ang kasamaan kapag kabutihan ang pinairal. Wika ni Tatay Isko. Alam mo tay, Lo, masaya po ako kahit wala na si nanay. Nandyan pa rin po kayo para sa akin. Huwag ka na po sanang babalik sa dati mong bisyo, tatay ah. Hindi ko na po alam kung kaya ko pang tiisin na makita kang miserable at nahihirapan. Wika ni Carlos. Kailanman, anak, hindi na mangyayari sa akin ang bagay na yon. Pagod na ako maging malungkot Mag-isa at magalit sa mundo. Tama ang lolo mo. Walang mangyayari sa akin kung patuloy kong sisisihin ang sarili ko sa mga bagay na tapos na. Mas masarap sa pakiramdam na wala kang galit sa puso at namumuhay ka sa kapayapaan. Tugon ni Tatay Isko. Datuwa naman si Carlo sa sinabi ng ama. Matapos ang pag-uusap na yon, nagsimula na ang mga ito ng panibagong yugto ng buhay. Labis silang nasiyahan sa mga magagandang pangyayari sa pamilya. Ngunit ang kasiyahang nararanasan, bigla na lamang naputol dahil sa isang pangyayari na kailanman
hindi nila inaasahan. Isang araw, nagpunta sa bundok si Lolo Andres upang tignan ang mga uling na ginawa para maibenta ni Tatay Isko maging ni Carlos sa bayan. Habang abala sa ginagawa ang matanda, bigla na lamang may pumana sa likuran nito. Tumagos yun sa puso ng matanda. Nagkataon namang nagpunta si Carlos sa bundok para dalhan na makakain ang lolo. Kitang-kita nito kung sino ang pumana sa mahal na lolo. Sinubukan pang iligtas ni Carlos si Lolo Andres, pero kagad na itong binawian ng buhay. Labis na galit ang naramdaman ng binata at pinilit nito na sundan ang pumatay sa lolo. Pero hindi na naabutan. Gayunpaman, itinatak ng binata sa isipan ang itsura ng pumana kay Lolo Andres. Dali-dali naman niya itong sinabi sa ama. Hindi rin kilala ni Tatay Isko kung sinong tinutukoy ng anak. Kaya naman, nagtataka ang mga ito kung ano ang dahilan ng aswang na yon para patayin si Lolo Andres. Naging palaisipan sa mag-ama ang nangyari kay Lolo Andres. Matapos ang libing ng matanda, nagsimula na ang mag-ama na tugisin kung sino ang pumatay sa matanda. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan, hindi pa rin nila nalalaman kung saan ba nakatira ang nilalang na yon. Hanggang sa nagpunta sa kabilang isla ang mag-ama. May humingi ng tulong sa kanila at dito nakita ni Carlos ang isang pamilyar na lalaki. Walang iba, kundi ang pumana kay Lolo Andres. Nang makita ng aswang si Carlos, dali-dali itong tinakbo dahil itinuro ito ng binata. Nagulat naman si Tatay Isko sa pagkawala ng anak. Nakita niya itong tumatakbo na tila may hinahabol. Kaya naman, sinundan nito ang anak hanggang sa nakarating sila sa isang malaking bahay malayo sa mga kabahayan. Anak, sino ba yung hinahabol mo? Bakit nagmamadali ka kanina? Tsaka kanino kaya ang bahay na yan? Napakalaki naman at paniguradong delikado. Wika ni Tatay Isko. Ay, nakita ko na po kung sinong pumatay kay Lolo. Dito po siya nagpunta eh. Sigurado po kung bahay nila ang mansyon na yan. Pero ang nakakapagtaka lang, dahil bakit siya tumakbo? Mukhang malakas naman po siya eh. Pero yun nga lang nawala sa paningin ko. Tugon ni Carlos. Sigurado ka ba anak na dito nagpunta yung sinasabi mong yun? Baka naman nagkakamali ka lang. Sinabi mo na 'di ba? Nawala siya sa paningin mo. Nakakasigurado ka bang dito siya nagpunta? Tanong ni Tatay Isko. Ito po yung sinasabi sa akin ng gabay ko eh. Sigurado po kung dito siya nagpunta. Malakas po ang pakiramdam ko nandyan siya nakatira. Tugon ni Carlos. Dahan-dahang nagmasid ang mag-ama sa kabuuan ng mansyon. Pero wala naman silang nakita na kahit sinong tao kaya naman nagduda na si Tatay Isko. Anak, mukhang wala namang tao sa sinasabi mong bahay. Baka naman nagkakamali ka lang. Nalin lang ka ng tusong aswang na yun. Wika ni Tatay Isko. Dali-daling umiling si Carlos at sumagot sa tanong ng ama. Tay, hindi pa po nagkakamali ang pakiramdam ko. Maging ang gabay ko. Hindi naman ito hahayaan na mapunta ako sa maling lugar eh. Tugon ni Carlos. Ilang sandali pa habang nagmamasid. Bigla na lamang may nakita si Tatay Isko mula sa hindi kalayuan. Kagaya ng sinabi ng anak. May tao nga sa lugar na yon. Ngunit hindi isa kundi napakarami.
at hindi pangkaraniwan ang itsura ng mga ito. Maligayang pagdating sa aming teritoryo, mga Bertudes. Matagal ko nang alamang tungkol sa inyo. Hindi ko inaasahan na magkukrus ang ating mga landas. Nga pala, masaya kong makita kayong mag-ama. Pasensya na't napatay ko si Andres. Dahil pinatay niya ang anak ko. Kaya naman, bumabawi lang ako. Wika ng pinuno ng mga aswang na nagpakilalang Ben. Hindi makapaniwala si Carlos na ang inaasam niyang labanan. Nasa harapan na niya, kaya naman kagad naghanda ang binata. Hawak-hawak nito ang punyal na pinamana sa kanya ni Lolo Andres. Sinugod ang mga aswang samantalang si Tatay Isko naman kinalaban si Ben. Napakalakas ng pinuno ng mga aswang. Kaya naman tumatalsik lamang si Tatay Isko. Lalo na't matagal na din buhat nang nakipaglaban ito sa mga aswang. Nang makita ni Carlos na tumumba ang ama, dali-dali itong sumaklolo. Pinatamaan sa leeg ang pinuno ng aswang. Hindi ako papayag na pati ang tatay ko. Kunin mo sa akin. Wala man akong nagawa nung paslangin mo si Lolo. Pero ngayon, may magagawa na ako. Handa akong gawin ang lahat para lang mapatay ka. Wika ni Carlos. Wala nang oras na sinayang ang binata. Seryoso ito sa mga salitang binitawan. Hindi man lamang nito binigyan ng pagkakataon si Ben na makatayo at makabawi sa kanya. Kapwa mabilis si Carlos at Ben. Kaya naman ni isa sa kanila ay hindi tinatamaan sa bawat pag-atake na kanilang ginagawa. Pero dahil sa kakaibang taktika ni Carlos, sa isang maling atake lamang ni Ben, kaagad nitong nasusugatan ng binata na ikinamangha ng gabunan. Ngayon lang ako napalaban ng ganito. Nakakatuwa. Dahil sa isa pang baguhan na kagaya mo. Panigurado, pinaghandaan mo ang laban na ito. Pero hindi ko hahayaan na makalis kayo dito ng buhay ng tatay mo. Wika ni Ben. Hindi naman nagsalita pa si Carlos. Seryoso lamang itong nakatingin at pinag-aaralan ang bawat galaw ng kalaban. Hanggang sa bigla na lang nawala sa paningin ng binata ang gabunan. Pinikit ni Carlos ang mga mata at nang imulat ito. Kagad niyang nahawakan ang braso ni Ben. Mabilis na sinuntok at napasuka ng dugo ang gabunan. Hindi pa doon nakontento si Carlos. Dahil matapos na mapatumba sa lupa si Ben, kaagad nitong sinaksak ng paulit-ulit sa puso ang gabunan. At sa isang iglap, nawala ng buhay si Ben. Hindi makapaniwala ang ama ng binata sa nakita. Dahil nasilayan niya ang kilos ni Lolo Andres sa bawat galaw ng binata. Matapos ang labanan, inubos ni Carlo ang mga natitira pang kalaban. Inalalayan na lamang ito ng ama pauwi sa tahanan upang gamutin ang mga natamong sugat. Nang tuluyang gumaling ang mga sugat na natamo ni Carlos, ipinagpatuloy niya ang naumpisahan ng pamilya. Hindi nito hinayaang malagay sa peligro ang baryo. Mula ng araw na yon, natahimik na ang lugar nila Carlos dahil sa binatang Bertudes. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay.
Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Arthur. Walang eksaktong taon. Tagaytay. Nang mga panahong ito, nasa edad 16 na taong gulang pa lamang si Arthur. Nakatira sa Pasig kasama ang nanay na si Iralda at tatay na si Temoy. Nag-iisang anak si Arthur. Masasabing may kaya ang kanyang pamilya dahil si Iralda ay isang bihasang doktor. Habang si Temoy naman, mataas ang posisyon sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Kada taon, palaging naghahanap ng oras ang mga magulang para magbakasyon at makapagpahinga. Nakapunta na sila sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lumaki si Arthur sa ibayong pangangalaga ng mga magulang. Hindi kagaya ng ibang mga bata, hindi na niya nakilala pa ang lolo at lola. Dahil namatay na ang mga ito bago pa man magkaisip. Gayunpaman, palaging nagkakwento ang ama patungkol sa matatanda, lalo na ang lolo niya. Ayon dito, may kakayanang makakita ng multo ang matanda. Palaging namamangha si Arthur sa mga bagay na tungkol sa lolo. Sinasabi din sa kanya na may kakaibang nangyayari noong siya ay sanggol pa lamang. Dahil may kalaro itong hindi nakikita. Isang gabi, nagising sila sa iyak ni Arthur. Kaya kagad nilang pinuntahan ang anak. Pagkarating sa kwarto, tumigil na ang pag-iyak nito at tila may tinuturo pa habang tumatawa. Ang suspecha nila, namana ni Arthur ang abilidad ng tatay ni Temoy. Hindi na lamang nila ito binigyan ng kaukulang pansin. Hindi din naman napahamak ang sanggol. Nanatili ang ganitong kaganapan sa buhay ng bata hanggang sa umabot siya sa edad na 16. Makalipas ang ilang taon. Nang mga panahong ito, wala nang pasok si Arthur sa eskwelahan dahil bakasyon. May dalang masayang balita ang kanyang ama. Anak, sa Tagaytay nga pala ang bakasyon natin ngayong taon. Hindi ba't matagal mo nang gustong pumunta doon, Arthur? Wika ni Tatay Temoy. Opo tay, ang totoo po, pati si nanay gusto din magpunta doon. Inaantay niya lang naman na matapos ang pasukan namin para wala na siyang alalahanin. Tugon ni Arthur. Kaagad namang sinabi ni Tatay Temoy ang dahilan ng pagpunta nila sa Tagaytay. May nabili akong bahay doon. Hindi naman kaalakihan kaya nakuha ko lang ng mura. Nagmamadali na kasi yung may-aring umalis Mukhang kailangan talaga ng pera. Tamang-tama. Naalala ko na gusto mong pumunta doon kaya kinuha ko na. Sa susunod na bukas, gagamitin ko na ang bakasyon ko sa opisina para makaalis ka agad tayo. Kailangan bukas nakahanda ng mga gamit nyo Mga 2 linggo siguro tayo mananatili doon. Muling wika ni Tatay Temoy. Ngunit hindi niya ito nasabi sa asawa. Kaya nagulat ito sa sinabi niya. Bumili ka ng bahay doon, mahal. Parang hindi mo yata ako nasabihan tungkol dyan Nakangiting wika nito habang nilalagyan ng tubig ang mga baso. Pasensya na, mahal. Madali ang transaksyon lang kasi yung ginawa namin ng dating may-ari nun. At isa pa, napakamura kaya nanghihinayang akong baka mapunta sa iba. Napakaganda ng tanawin doon. Kaya siguradong maaaliw kayong dalawa. Pagpapaliwanag ni Tatay Temoy. Hindi na nakapagsalita ang asawa. Sa isip niya, mas mabuti ang ginawa nito para may pupuntahan silang mag-anak sa tuwing magbabakasyon. Kinabukasan, kaagad nag-impake si Arthur ng mga gamit.
Pagkatapos ay mabilis siyang pumunta sa kwarto ng mga magulang upang tulungang mag-impake ang ina. Si Nanay Iralda na rin ang nag-impake ng mga gamit ni Tatay Temoy dahil nasa opisina pa ito upang magpaalam sa kanilang amo. Anay, kailangan niyo po ba ng tulong sa pag-iimpake ng gamit ni Tatay? Tanong ni Arthur. O sige anak, halika. Yan ang mga gamit na dadalhin niya. Itupi mo na lang ng maayos tapos isa-isa mong ilagay sa bag. Tugon ng ina. Magandang balita naman ang dala ng ama dahil pinayagan siya ng boss na magbakasyon. Wala silang ginawa buong araw kundi magplano kung anong gagawin nila sa Tagaytay. Halos hindi naman makatulog ang binata sa magaganap kinabukasan. Ngunit kalaunan, dinalaw din siya ng antok. Kinabukasan, maaga silang umalis ng tahanan. 7:00 ng umaga ay nasa daan na sila. Nagbaon na lamang sila na makakain para sa kotse na mag-agahan. Ilang oras din ang tinagal ng biyahe. Medyo traffic kahit maaga pa. Nang makarating sila ay kagad namangha si Arthur sa ganda ng bahay. Hindi naman masyadong kalakihan. 2 palapag lang. Ngunit talagang napakaganda ng lokasyon. Pagkapasok sa mismong tahanan, kaagad nilang pinuntahan ang kanilang magiging silid. Medyo may kalakihan ang silid ng mag-asawa. Mas lalo pa silang natuwa dahil may malaking kama ito at bagong-bago pa. May lamesa sa pinakagilid. Habang si Arthur naman, pumunta na sa magiging silid. May aircon din doon. Ngunit hindi naman kakailanganin dahil malamig na ang lugar. Meron na ring telebisyon. Ang sala ng tahanan ay ilang di pa lamang ang layo mula sa dining area na may katabing banyo. May balon rin sa likuran ng bahay. Mukhang doon naglalaba ang dating may-ari dahil may mga sampayan ng damit sa ibabaw. Ilang oras pa lamang sila sa lugar. Nararamdaman na niya ang sariwang hangin. Ibang-iba sa lugar na kinalakihan ni Arthur. Puro kahoy lang ang nasa paligid at medyo malayo ang susunod na bahay. Paglabas ng silid ni Arthur, kaagad niyang tinanong sa ina kung nasaan ang ama. Nagpapahinga daw ito. Malamang napagod sa biyahe dahil ilang oras rin itong nagmaneho. Ilang araw pa lang ang tinagal nila. Nagsisimula ng makaramdam ng kakaiba si Arthur sa tahanan. Ngunit binaliwala ito ng binata sa isip niya. Maaaring naninibago lang ito sa paligid. Isang tanghali, walang magawa si Arthur kaya nanood na lamang ito ng telebisyon. Ngunit dahil maulan ang panahon, malakas ang hangin at medyo malabo rin ang mga channel ng telebisyon. Kaya kagad din niya itong pinatay. Naglabas na lamang siya ng libro upang basahin. Maya-maya lang, nakarinig siya ng isang malakas na kalabog na nanggagaling sa ibaba. Sinundan ito ng isang malakas na sigaw ng babae. Dali-dali namang tumakbo ang binata pababa upang hanapin ang ina. Dahil ito lang naman ang babae sa tahanan na yon. Ngunit pagbaba ng binata, nakita niyang nagluluto ng hapunan ang ina. Nilapitan pa niya ito at kagad tinanong. Anay, ayos lang po ba kayo? Kayo po ba yung sumigaw kanina? Nakarinig po ako ng malakas na kalabog eh. Sinundan po yun ng malakas na pagsigaw. Akala ko nga po kayo yun eh. Wika ni Arthur. Nako ikaw bata ka. Huwag kang nananakot ng ganyan. Wala akong narinig. Ay nako kang bata ka. Baka imahinosyon mo lang yun anak.
Sige na, magpahinga ka na at maya-maya lang kakain na tayo ng hapunan. Tugon ni Nanay Iralda. Napakamot na lamang sa ulo ang binata. Bumalik na ito sa silid at iniisip na baka imahinasyon nga lang ang lahat. Naisip pa ni Arthur na lumabas na lang upang mamasyal. Medyo tumitila na ang ulan ngunit naroon pa rin ang malakas na hangin. Medyo madilim na rin ang paligid dahil malapit nang lumubog ang araw. Pinuntahan ni Arthur ang switch ng ilaw na malapit sa gate upang buksan. Ngunit napalingon ang binata. Nakakita siya ng anino ng isang batang tumatakbo papunta sa gilid ng bahay. Tatawagin niya sana ang ina. Ngunit natakot siyang baka pagalitan na naman siya nito. Kaya nagpasya ang binatang sundan ang bata. Pinulot niya ang kahoy na nakatayo sa tabi ng daspan. Dahan-dahan itong naglakad sa direksyon kung saan nakitang tumakbo ang anino. Ngunit naikot na niya ang buong tahanan. Wala naman siyang nakita. Ang tanging natagpuan lang ay isang rehas na pintuang may hagdan papunta sa ilalim ng bahay. Nakakandado ito, kaya hindi niya nagawang pumasok. Mabilis na tumakbo si Arthur papasok muli sa bahay upang sabihin sa mga magulang kung ano ang natagpuan. Tamang-tama na magkasama ang mga magulang. Nasa kusina at naghahanda na upang makakain ng hapunan. Tay, nakita niyo na po ba yung pintong rehas doon sa labas? Gusto ko po sanang buksan kaso nakakandado naman eh. Tara tay, buksan natin. Wika ni Arthur. Ngunit hindi pumayag ang ama. Bukas na lang anak. Magagabi na din kasi at madilim doon. Siguradong wala rin tayong makikita. Halika na. Maupo ka na dito para makakain na tayo. Tugon ni Tatay Temoy. Kagad itong bumalik sa pagayos ng hapagkainan. Ngunit sadyang nabalot ng kuryosidad ang isipan ng binata. Kumuha ito ng kandila at palihim na sinindihan. Dali-dali itong pumunta sa likod ng tahanan. Dala ang nakasinding kandila. Tinakpan niya ang apoy nito upang hindi mamatay sa lakas ng hangin. Pagkarating sa lugar, kagad niyang inilawan ang loob ng pinto. Ngunit hagdan lamang ang naaninag gamit ang kakarampot na liwanag mula sa kandila. Sa hindi malamang dahilan, tila may tumulak sa kanyang ihagis ang kandila pababa ng hagdan. Alam niyang hindi kagad mamamatay ang apoy. Ngunit saktong pagbagsak ng kandila sa lupa, may isang kamay na dumampot dito at pinatay ang apoy. Nanlaki ang mga mata niya dahil sigurado itong kamay ito ng tao. Hindi niya maikilos ang katawan dahil sa sobrang pagkabigla. Ngunit pinilit niya ang sarili na makakilos at tumakbong palayo sa lugar. Pagkapasok ng tahanan, kaagad niyang nakita ang ama na nakaupo na sa mesa at nag-aantay sa kanilang dalawa para kumain. Tay, may tao po sa bodega. Nakita ko po yung kamay niya eh. At wag na po sana kayo magtanong kung paano ko nakita. Basta po, meron po talagang tao doon, tay. Wika ni Arthur. Dahil sa narinig, mabilis namang napatayo si Tatay Temoy. Kumuha ng kutsilyo galing sa kusina. Dito ka lang, Arthur. Ako na ang bahala doon. Baka ano pang mangyari sa'yo ako pa ang managot sa nanay mo. Ako na ang bahala. Wika ni Tatay Temoy. Ngunit hindi nakinig si Arthur. Palihim na sinunda ng ama.
Nakita niya kung paanong sinira ni Tatay Temoy ang kandado ng rehas at mabilis itong nabuksan. Gamit ang flashlight, hinanap ni Tatay Temoy ang switch ng ilaw at biglang nagliwanag ang paligid. Mga lumang gamit lamang ang nakita ni Arthur doon. Hindi naman kasi masyadong malaki ang bodega. Katamtaman lamang ang sukat. Inikot ni Tatay Temoy ang paningin sa loob. Ngunit wala naman itong nakitang kahit nano. Halos mapalundag naman si Tatay Temoy sa gulat nang makitang nakatayo si Arthur sa likuran niya. Por Diyos por santo kang bata ka. Ginulat mo naman ako. Pero totoo bang may tao ka talagang nakita? O gusto mo lang buksan ko yung bodega? Pinapakaba mo naman ako, Arthur eh. Wika ng ama habang hawak-hawak ang dibdib. Ngunit imbes na tumugon ay nagpunta sa isang sulok ang binata. Tay, tignan mo po oh. Mga lumang cassette tape. Di ba may player po tayo nito? Pwede ko bang kunin? Tanong ni Arthur. Bukas na lang anak. Madudumi at malikabok ang mga yan eh. Lilinisin muna natin tong bodega bago natin kunin yung mga gamit. Kagaya ng malaking piano na to. Pwede natin kunin to bukas at ilagay sa loob ng bahay. Tugon ni Tatay Temoy. Ngunit talagang matigas ang ulo ni Arthur. Kaya muli itong nagsalita. Dadalhin ko na lang po ito sa kwarto, tay. Ako na pong bahala maglinis ng mga cassette tape. Wika ni Arthur. Dali-daling kinuha ng binata ang lahat ng nakita niyang tape. Tinakbo papunta sa kwarto. Nilapag niya muna ito sa lamesa at pinabayaan na muna doon. Plano niyang punasan na lamang ng basahan para mawala ang lahat ng alikabok. Pagkatapos nun, mabilis din itong bumaba upang makisalo sa hapunan. O anong nakita niyo doon? May tao ba talaga? Tanong ni Nanay Iralda. Wala mahal. Mga lumang gamit lang. May lumang piano rin doon. Naisip kong baka gusto mong gamitin. Ikaw lang naman ang gumagamit ng piano dito. Tugon ni Tatay Temoy. Sige mahal, ilagay mo na lang dyan pagkatapos nating linisan. Namimiss ko na rin tumugtog. Ilang taon na ang nakalipas nang huli akong nakahawak ng piano. Kaya medyo magandang balita yan para sa akin. Muling wika ng ina. Ilang araw pa ang lumipas. Galing sila sa pagligo sa isang talon na malapit lamang sa tinitirahan. Pagkapasok sa silid, nakita niya ang mga lumang cassette tape na galing sa bodega. Naisipan niyang paganahin ang mga ito. Dali-dali siyang buwaba ng bodega upang kunin ang isang lumang cassette tape at sakto namang naroon ang kanyang mga magulang. Inaayos ang mga nakatambak na lumang gamit. Tay, kunin ko na po yung cassette player dito ah. Susubukan ko lang po yung mga tape na nakuha ko. Pagpapaalam ni Arthur. O siya sige, nalinisan mo na ba yung mga tape? Punasan mo na lang yon. Huwag mong babasahin baka masira at hindi na gumana. Tsaka yung player. Hindi ko din alam kung gumagana pa. Subukan mo na lang. Iakyat mo na yan dun sa kwarto mo. Naglilinis pa kami dito ng nanay mo eh. Tugon ni Tatay Temoy. Kaagad namang umalis ang binata. Nagmamadali itong pumasok sa silid. Ngunit bago pa niya buksan ang pinto, napansin ang lumang piano kaya nilapitan niya ito. Nakaamoy si Arthur na mabaho mula doon. Kaagad na din siyang umalis.
Inisip na lamang na baka may namatay na daga doon sa piano. Tumuloy na siya sa pagpasok sa silid. Pinunasan ang player. Napansin niyang bago pa ito at hindi pa gaanong nagagamit. Matapos itong malinis, isinaksak niya ito at pinaandar. Noong una, wala siyang marinig maliban sa malakas na kaluskos. Medyo masakit ito sa tenga. Kaya pinukpok niya na mahina ang itaas na bahagi ng player. Ngunit ganun pa din. Mas lalo pang lumala dahil nawala na ng tuluyan ang ingay. Nagpa siya na itong alisin ang tape. Ngunit akmang bubuksan na sana ito. Bigla siyang nakarinig ng boses ng isang babae. Tulungan mo kami. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo kami. Maraming madadamay kapag hindi mo nasabi ang kinalalagyan namin. Teka nga, pinagtitripan ba ako nito? Wika ni Arthur. Muli niyang pinakinggan ang recording. Inilibing ako ng asawa ko ng simento dito sa bodega. Nagawa kong i-record ang tape na ito nung umalis siya para kumuha ng simento at tubig. Pakiusap, tulungan mo ko. Wika ng boses na nanggagaling sa tape. Nanayo ang balahibo ni Arthur. Unti-unti itong nakaramdam ng pangingilabot. Kaya lumabas siya ng silid upang sabihin sa mga magulang ang narinig. Habang papunta sa bodega, nakabangga niya si Tatay Temoy. Dahil sa lakas ng pagkakatama niya dito, kapwa pa silang natumba. Dali-dali namang tumayo si Tatay Temoy upang tulungan ng anak. Naku anak, mag-iingat ka nga. Huwag ka kasing tumatakbo kapag nasag. Hindi pa man natatapos ang sasabihin. Kaagad nang nagsalita si Arthur. Tay, nasa ilalim sila ng bodega. Nangihingi po sila ng tulong sa akin. Sinimento po siya ng asawa niya. Kailangan nating bakbakin yung sahig. Wika ni Arthur. Sa hindi malamang dahilan, dali-dali namang sinunod ni Mang Temoy ang sinabi ng anak. Kaagad nilang sinira ang sahig ng bodega. Tutal papalitan din naman ito dahil basag-basag na ang tiles. Nang matanggal nila ang semento, sinimulan nilang hukayin ang lupa. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang punit na sako. Naghukay pa si Temoy sa paligid. Tumambad sa kanila ang mga sakong may laman na kung ano. Nang buksan ito ni Tatay Temoy, nakita niya ang mga kalansay. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nangisay si Arthur at natumba. Mabuti na lang, kaagad nasalo ng ina ang ulo ng binata. Inilabas ni Tatay Temoy ang sako sa bodega. Dinala sa bakuran upang tignang mabuti. Samantala, binuhat naman ng kanyang ina si Arthur at dinala sa loob ng bahay. Nagtataka ito kung bakit biglang nawala ng malay ang anak. Hanggang sa magising si Arthur, ikwinento niya sa ina ang nakita nung nahimatay. Ayon sa binata, kinausap siya ng isang babae. Marami itong kasama, ngunit iisa lamang ang sinasabi ng mga ito. Ikinulong kami ng asawa ko dito sa bodega dahil ayaw niyang malaman ng lahat ang lihim niya. Lahat kami, mga biktima ng taong yun. Pinapakasalan niya kami at pinapatay. Inilalagay niya sa ilalim ng bodega ang mga bangkay namin. Iniimbak niya kami bilang pagkain. Isang aswang ang asawa ko. Pakiusap,
Gumawa kayo ng paraan. Bigyan niyo ng hustisya ang kamatayan namin. Pigilan niyo siya. Dahil kung hindi kayo gagawa ng paraan, marami pang magagaya sa amin. Ito ay base sa salaysay ng kaluluwa ng babaeng nagpakita kay Arthur. Kagad tinawag ng ina ang tatay. Sinabi ang mga pinahayag ng binata. Inilarawan din ni Arthur ang itsura ng nakitang babae. Kagad namang kinuha ni Tatay Temoy ang mga litratong natagpuan sa bodega. Positibo itong kinilala ng binata. Nangilabot ang mag-asawa sa mga nalaman. Halos hindi sila makapaniwala na may kakayanan ang kanilang anak na makipag-usap sa mga patay. At ang mas nakakapangilabot, ang sinabing pangalan ng lalaking pumatay sa mga babae ay ang mismong taong nakausap ni Tatay Temoy nang mabili niya ang bahay at lupa. Kagad din silang kumilos. Pumunta ng police station si Tatay Temoy at nireport ang mga pangyayari. Nagpunta ang kapulisan sa kanilang tahanan upang magsagawa ng investigasyon. Dito na napag-alamang ang mga babaeng ito ay kinasal nga sa taong nagbenta ng bahay kina Tatay Temoy. Makalipas ang ilang buwan, kagad ding nahuli ang lalaki. Ikinulong ito dahil sa pagpatay, hindi dahil sa pagiging aswang. Ito lamang ang sinabi nila Temoy sa mga pulis. Ayaw nilang pagtawanan ng mga tao si Arthur dahil sa kakayanan. Matapos ang kaganapang yon, binasbasa ng mag-asawa ang tahanan. Binigyan nila ng maayos na libing ang mga kalansay ng babae. Naging maayos naman ang pagtira nila sa lugar. Ngunit hindi na mawawala sa isip ni Arthur ang mga pangyayari nang minsang marinig ang boses sa kaset. Nagpapasalamat nga po pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang po sa kwentong ito, nakakakilabot talaga yung ganitong tagpo, no? Kaya ang tanong ko sa inyo mga katombi, ano ang gagawin nyo kung kayo ang nalagay sa sitwasyon ng pamilyang ito? Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.